Mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po. Nitong mga nakaraang buwan, lumitaw ang ilang mga paksang naging sentro ng pampublikong diskurso. Kabi-kabilang tinig ang narinig natin. At baka po mayroon na sa ating nahihilo sa usaping pork barrel at DAP. Humingi po ako ngayon ng kaunting oras upang liwanagin ang mga isyong ito. Nakikita na po siguro ninyo ang nangyayari ngayong mga yan. Sa isang panig, kayo at ang gobyernong binigyan ninyo ng mandato para sa pagbabago na 3 taon at 5 buwan nang gumagawa ng reforma, naghahabol sa kurap at kumakalinga sa mahirap. Sa kabila naman ay ang mga tiwaling opisan na di umano'y sangkot sa pork barrel scam. Baka po may nakakalimot sa atin. Pagnanakaw ang tunay na ugat ng isyong ito. Iyan po ang usapang pilit nilang tinatabunan matapos mabisto ang kanilang kalokohan. Napapailing na nga lang po ako. Dahil ang una kong inasahan, papabulalaan nila ang mga akusasyon. Di po ba't iyan ang natural na tugon ng kahit sinong akusado? Sa inabahaba ng mga kontraparatang na ibinabato sa atin, ni minsan hindi ko narinig ang katagang at statement na hindi ako nagnakaw. Sana nga po, alang-alang sa inyong mga nagtiwala at bumoto sa kanila ay tinutupad ng mga opisyal na ito ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sana nga po, may paliwanag kung paanong nangyaring ang mga benepisyaryo ng peking NGO na pinili nila ay listahan lang pala ng mga board passer na hinugot lang mula sa dyaryo. Pero parang ang hirap na pong maniwala sa mga palusot. Kung sa paulit-ulit nilang paggamit ng pare-parehong NGO, ni minsan ay hindi nila sinilip kung nakakaabot sa taong bayan ang perang inilaan nila para dito. Medyo mahirap o imposible na po talagang ipaliwanag ito. Sa sobrang hirap nga pong ipaliwanag, tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, palabuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang gumuwapo, papangitin mo na lang ang lahat. Narinig naman ninyo ang hirit nila. Pare-pareho lang naman daw kaming lahat. Ang tugon ko po dyan, hindi tayo pareho, hindi kami nagnakaw at hindi kami magnanakaw. Kami ang umuusig sa mga nagnanakaw. Itinalaga po natin ang mga taong may paninindigang tuparin ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Di po ba't ang itinalaga nating liderato ng Commission on Audit ang sumuyod sa mga dokumento, kaya't natuklas ang mga pangabuso sa PDAF? Di ba't nakakaasa tayo ngayon sa patas at makaturungang investigasyon dahil katuwang sa tuwid na daan ang ombudsman na atin ding itinalaga? Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP, ang pagnanakaw iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Pangalan lang ang DAP ng isang proseso ng paggastos sa perang natipid at sa iba pang nalikom nakita ng inyong gobyerno. Saan po nanggaling ang perang ito? Nagmula ito sa pagtitigil natin sa kuntsabahan sa kontrata, tongpats, overpricing at kickback. Nagmula ito sa maayos sa paggugol ng budget. Nagmula ito mula sa dagdag na kita mula sa matinong koleksyon ng buwis. Nagmula ito sa tapat na pamamahala ng mga GOCC. Halimbawa, ang MWSS na dating nababaon sa utang pero ngayon, taon-taon nang nag-aabot ng dividendo sa gobyerno. Savings, above target na koleksyon at mga bagong revenue ang resulta ng tamang pamamahala. At dahil sa DAP, na itutok ang pondo sa mga proyektong nasa lubri naman ng budget at totoong may pakinabang sa atin. Paano gumagana ang mekanismong ito? Simple lang po. May mga ahensya na sa iba't ibang kadahilanan, hindi agad na ipapatupad ang mga proyekto nila. Mayroon namang masigasig at mabilis magpatupad ng mga proyekto. Kapag naantala ang pagpapatupad ng proyekto, natural, hindi rin ito gugugulan ng pondo. Hindi po natin hinahayaang matulog ang pondong ito. Humanap tayo ng programang nakapila sa ilalim ng ahensyang mabilis magpatupad at doon natin itinutok ang pondong natipid. Pati na rin ang dagdag na perang kinita ng ating gobyerno.
Mas mabilis at napaaga ang pagdating ng benepisyo sa mamamayan at mas masinop at epektibo nating nagugol ang perang taon-taong nakalaan sa ilalim ng pambansang budget. Kaya nga po ang magsabi, mali ba ito? Kailan ba naging masama ang paghahanap ng konstitusyonal na paraan para makapaglingkod na mas epektibo sa taong bayan? Dahil po sa DAP, napondohan ang Project NOAA na nagbibigay ng tama at agarang babala kung may sakuna. Dahil din sa DAP, sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA, mayroong halos 150,000 na Pilipino ang napag-aral. At di bababa sa 90,000 sa kanila ang may trabaho na ngayon. Nakidabang din po ang ating Air Force at Kapulisan. Nakapagpatayo tayo ng kalsada, classroom at ospital sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng bansa. Naibalik ang benepisyo ng mga empleyado ng DepEd noong nabayaran ang kanilang GSIS premiums na matagal nang di nababayaran ng pamahalaan. At marami pang ibang programa at proyektong may tunay na nakipakinabang sa Pilipino. Malaki rin ang naitulong ng DAP sa nangyayaring pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ng World Bank, nag-ambag ang DAP ng 1.3 percentage points sa ating GDP growth noong ika-4 na quarter ng 2011. Ikumpara po natin, hindi pat nung sila ang nasa poder. Sick man of Asia ang tawag sa atin. Ngayon, mamili na kayo sa mga bagong bansag sa atin ng mundo. Asia's fastest growing economy, rising tiger, brightest spark. Isama pa dyan ang nakuha nating investment grade status mula sa 3 pinakatanyag na credit ratings agency. Ang paggangat ito at ang tinatamasang benepisyo ng ating mga kababayan, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan, ito po ang bunga ng tamang paggastos. Sa halip na pagnanakaw, ang perang dating kinukurap, napakinabangan na ng taong bayan, lalo na ng mahirap. Ipaliwanag na rin po natin itong President Social Fund. May mga pagkakataon po na kailangan ng agarang pondo para tumugon sa mga biglaang pangangailangan. Halimbawa, ang tulong para sa pamilya ng sundalo at polis na nasawi sa pagre-responde sa MNLF Miswari faction sa Zamboanga. Gayon din sa paghahatid ng ayuda ng sumalanta ang bagyong Sendong. PSF po ang pinanggalingan nito. Kung wala nito, kung walang calamity o contingency funds, mananatiling ang ating mga kabayang nagdurusa. Dahil nung araw, inabuso ang pondong ito. Baka raw abusuhin naman ito ngayon. Kahit walang paratang ng pagnanakaw o kamalian ng paggamit, ang mungkahin ng ilan, tanggalin na lang. Tanong po, makatwiran po ba ito? Maganda po sana kung ganun kasimple, pero paano po kung magkaroon ng sakuna? Buenas na tayo kung may session sa batasan. Mahina po ang 4 na buwan ng debate at pakikipagpalitan ng sulat sa Kongreso bago maaprubahan ang pondong pwedeng gugulin. Kung ikaw ang nasa Zamboanga City at umihilab ang sikmura ng anak mong iyak ng iyak, matatanggap po ba kung sabihin sa iyo ng iyong gobyerno, pasensyahan muna tayo? May pera naman at may sapat tayong mekanismo upang siguruhing mapupunta ito sa dapat kalagyan. Tama bang ipagkait ang kalinga sa ating mga kababayan? Ulitin ko po, pagnanakaw ang issue dito. Hindi ako nagnakaw, pero ang mga di umano'y nagnakaw ay siyang nagpapasimuno ng kalituhan. Gustong kalagkarin pababa ang lahat ng ating pinaghirapang maabot dito sa tuwid na daan. Tayo ang ninakawan, tayo ang niloko, tapos tayo pa ngayon ang pinagpapaliwanag. Tayo ang patuloy na naghahanap ng katotohanan. Tayo ang nagbawas sa mga mekanismong maaaring gamitin para abusuhin ang kapangyarihan. Tapos, tayo pa ngayon ang pinaparatang pork barrel king. Ito po ang masasabi ko sa kanila. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig, kung sa tingin ninyo, may lilihis ninyo ang atensyon ng publiko, kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo ng tansya sa akin at sa taong bayang Pilipino. Baka naman po may natitira pang kabaitan sa inyo. Sana po gumawa na kayo ng kilos para naman sa kapwa ninyo at hindi lang para sa sarili. Nang bumalik sa bansa ang aking ama noong ika-21 na Agosto ng taong 1983, may nakahanda siyang talumpati. Hindi na ito narinig ng mga Pilipino dahil sa tarmac pa lang pinaslang na siya. Sa talumpati,
sinipi niya si Archibald Macleish. And I quote, "How shall freedom be defended? By truth when it is attacked by lies." Close quote. Ngayong sinusubok ng mga kasinungalingan at panlilinlang ang karapatan ng mga Pilipinong magkaroon ng isang tapat na pamahalaan, tanging katotohanan lamang ang wastong sandata. Sa gabing ito, inilatag ko sa inyo ang tunay na konteksto ng mga nangyayari sa ating bayan. Mangyari po sanang sa darating na mga araw. Pag-usapan ninyo ito sa kanya-kanyang mga pamilya, grupo at komunidad. At doon, bumuo ng sarili mga kaisipang nakatuntong sa katotohanan. Mga boss, marami na tayong pinagdaan ng laban. Nagpapasalamat ako dahil gaano man kasahol ang mga paninira at pagsasabotahe. Hindi kayo bumitiw, hindi kayo sumuko at pinatunayan nating walang maapi kung walang magpapaapi. Ngayon, ang mga tila nagsamantala sa atin ang gustong idiskaril ang kurso natin tungo sa ating mga pangarap. Hindi ako naniniwalang papayag kayo dito at habang nandiyan kayo, patuloy akong maninindigan. Panatagalog ko, nasa poder man ako o hindi, na kayo mismo mga boss kong maayos ang kaisipan at nasa tamang lugar ang puso ang magpapatuloy at magtatapos ng laban. Dito nagmumula ang aking lakas at katatagan ng loob. Di ba't kailan lang ang umiiral na siste ay isang taong bayang nagsawa ng mangarap, nagsawa ng pumalag, nagsawa ng makiambag. Ngayon, napakarami na nating sama-samang pumapanday ng positibo at makabuluhang pagbabago sa lipunan. Tiwalang akong mas masigasig pa ninyong papanigan ang tama, ang makatotohanan at ang makatarungan. Kaya nagpapasalamat ako dahil alam kong tuloy na tuloy pa rin ang ating marcha sa tuwid na daan. Muli, isang magandang gabi po sa inyong lahat.